is the ruler. Ya tanahon sa ruler atong naging Domingo. Kining ruler atong gibasa ang Mateo 24:26. Busa, kung sila magaingon kaninyo, tanawa at tuwa siya sa awaaw. Ayaw gayud kamo pag adto didto. O kung sila magaingon, tanawa anaa siya sa sulod sa mga lawak. Ayaw gayud kamo pagtuon niini. Ang diri sa 24 gyud ana, 24 ningon si Hesus. Kay mutunga ang mga mini nga Kristo og mga mini nga propeta og magapakitag dagkong mga ilhanan og mga katingalahan aron sa pagpaisalag kung mahimo bisan pa ang mga pinili. Onya, sa benjing ko tanawa gusgunlan ko kamo daan. Busa sila magaingon kaniyo tanawa at tuwa siya sa awaaw. Ayaw gayud kamo pag-adto dito. O kung sila magaingon tanawa ana siya sa sulod sa mga lawak, ayaw gayud kamo pagtuon ini. Ngano man kay mutong nga ang mini ni Kristo. Kinsa man ang mini ni Kristo? Magahimog daghang milagro. Magbuhat og mga katingalahang mga butang. Dios man siya ni kalibutan. Kung mayon kag Dios walay butang nga dili niya mahimo. Para sa iyang kaugalingon niya. Juan, kagustuhan. Ngayon, ito ang Diyos nito, ito ang Kristo nito, ayaw mo po. Si Ginoong Hesus mismo ang warning. Tungod kay, dili siya maong ang Ginoo nga Kristo. So sa 25:41, unya ang hari magaingon kanila diya sa iyang wala. Pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo. Ngadto sa kalayong walay pagkatapos, nga gitagana alang sa yawa o sa iyang mga manulunda. Ang yawa, si Satanas, demonyo o sa ngalan niya, sa iyang titulo, doon na siya'y gingharian. Ang gitaganan niyang gingharian, kalayong walay kapatid. Pero kayo, pahawa, gikan ka na kamo mga tinulungan to sa kalayong walay pagkatapos. Nga gitagana alang sa yawa o sa iyang mga manulunda. Mayon ka kini mga itaw, kanang mga diingon nato, mga dili sama nato kinaiyahan, apila sila sa mga ginawang demon spirit, mga spirit being nga diin lahi ang ilang function, sila naglihok diya sa mga kagingit. Espiritu nga naglihok dinhi sa kalibutan, gitawag na sa uban nga laing kalibutan. So may laing kalibutan niya naaram gyapon nato, naglihok lang na sila in spiritual being. Hindi ba sila nato makita? Revelation 13:8. Kung ruler ka na kay mga sakupan, doon na kay mga katawhan nga under sa imong pagdumala. Ang tanang nagapuyo sa yuta, magasimba kaniya. Tanan sila kinsan mga ngalan. Sa wala pa ang pagkatungkol sa kalibutan, wala may sulat sa basahon sa kinabuhi. Kini nga itong kalibutan nga atong gipuyan, sa wala pa ni gitukod, naguna na si Luz. Gitawag na siya og pre-Adamic world. Kalibutan sa wala pa si Adan. Kinsa man ang nauna? Si Lucifer. Kanunsa man gihulog si Lucifer sa wala pa ang human sa kalibutan. Kay si Adan di man to spirit, human man to, flesh. Ang nauna na si Lucifer, sila ang nagpuyo sa kalibutan. Muni sila ang giboto sa buti ni. O ang tanang nagapuyo sa yuta, magasimba kaniya. Tanan sila kinsang mga ngalan. So wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Kaya ikaduha, wala may sulat sa basahon sa kinabuhi. Kaning basahon sa kinabuhi, diri na ni sa human, sa kalibutan sa mga tao. Kinsa mangalan na wala masulat sa basahon sa kinabuhi, ang tanang ngalan niya na nga nasulat katong nangaluluwas. O ang ngalan niya dili may kaplagan, ang iyang bahin ngadto sa linaw nga kalayo. Na registration. Kay kung dili ka ma-registered, wala yung ngalan. Ang ubang belief, na-registered na. Bisan pa o unsay imong buhaton nga pagkadautan, kay nahimo naman kang anak, ang imong pagkaanak dili na mawala sa iyong yuda. Kung imong basahon ang history ni Lucifer, son of the morning, anak sa kabuntagon. Gihimo siyang hingpit, full of wisdom. Perfect siya. Ngano man lagi gihulog na sa Dios. Gihulog sa Dios. Anak siya. Onya, dito sa Genesis, ang iyang mga manulunda nga apil siya pagkahulog, gitawag sila og son of
God. Pero, dili na sila connected sa Dios. Kaya naman, gihulog sila uban ni Lucifer. Mayan ka nga, ang pagkaanak, dili na mawala. Tinood, huwag din mawala. Ang title sa mga fallen angel, gitawag sila sons of God. Bisag, fallen angel lang sila, title na lang na. Pero, ang ilang gitagana, linaw na kalayo. So, sige, tugutan na to. Nga, kung ikaw, naluwas na, ang imong ngalan, nasulat na, nga, nasulat ka sa mga ngalan sa mga Kristohanon, ngalan sa basahon sa kinabuhi, pero, gano'n man ang Diyos. Huwag ka tungod ka mabuwal sa iyong ngalan dito. Kung ikaw, gingon sa brother, kung magapatuyang padayon ang imong pagbuhat sa pagpapasala. Wala na ilaing halad inihaw nga alang kanimo. Hebrewanon 10:26 mandiyali. Ay kung kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran, wala na nahibilin pa ang halad inihaw tungod sa mga sala. Kung dili ang usa na lamang, kama kalilisa nga pagpaabot og hukom o kabangis sa kalayo nga magaut-ot sa mga kaaway. Nakakaplag na ka sa kaluwasan. Ang imo ngalan natala dito sa basahon sa kinabuhi. Pero sa kabutang nga wala nimo makontrol. Kay kun kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos nato nadawat ang kahibalo sa kamatuoran. Kung pasabot, nasayod na ka, kanang butang nga sala. Gaduna naman kay knowledge of tuyo sa pagbuhat sa pagpakasala na siya. Wala na'y naibilin niya halad inihaw. Kinsa man ang halad inihaw si Ginoong Hesus. Sa Old Testament, ang halad inihaw, ang dugo ni ana pagaulaon mo na gitawag og atonement of sin. Pagtabon sa imong sala, to cover, tabunan ang imong sala. So, mo na siya proseso nga ikaw makahimo ka nga marinyo na po ang imong kaugalingon relasyon nimo ngadto sa Dios. Sa atong panahon, sa pagkahuman sa maong proseso sa daang tugon, ang katapusang halad inihaw si Ginoong Hesus. Ngano ang gitawag maghalad inihaw? Kay kun ang hayop ihawon, ang dugo iula. Si Ginoong Hesus wala ihawa, gifatay siya og ang iyang dugo giula. Motoy form sa iyang pag-sacrifice sa iyang kaugalingon. Dili na tabo dukat sa sala. Mo na gagiingon dito sa Korinto, gibayran na kamo sa usa ka bili sa dugo ni Kristo. Unya sa buhat 2028 nahimo ta pinaagi sa iyang dugo. Nagdan ninyo ang inyong kagalingon ug ang tibuok panon. Nga niini ang Espiritu Santo mao ang naghimo kaninyong mga magbabantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo. Ang nga iyang nabatunan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Ya, iyang nabatunan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. So, saan paagi? Sa paghalad niya dito sa krus. Kung kita naana diya nakabato na sa kamatuoran sa kaybalos kamatuoran, kunya buhaton na to na wala na ilaing halad inihaw. But pasabot, wala na ilaing Kristo nga muhalad siyang kaugalingon para sa imong sala. Kaya ang iyang paghalad karong sara mo na'y pasabot sa maong pagkaistorya. Ang atong pag-alagad dito mo unang-una ang atong ngalan masulat sa basahon sa Kristo. Ikaduha, ang atong pagpangalagad dili na kita mubalik pa sa atong karaang pagkatao. But pasabot sa atong karaang gawi diya sa pagkinabuhi. Daw nga walay Dios. Nga naman, mo manay ato ang gibiyaan nga kinabuhi. Mo manay usa nga atong gidaligdan nga kinabuhi. Nga naman, tungod niya ng pagkinabuhi sa una, mo kanay gilingla sa mga tao gikan sa yawa. Kay ang yawa naa niya ang tanang buhat nga dili mataro. Limbungan, kawatan, mangingilad. Walay kawatan yung putan. Walay mangingilad nga mutugan sa tinuod. Kanang tanan bakakon na siya. 8:44 sa Juan, basa. Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. Ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya may usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan. Ug siya walay labot sa kamatuoran kay ang kamatuoran wala magbiya kaniya. Inigpamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya. Kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga baka. Amahan siya sa tanang bakak. Sa dihan nakaplagan ka sa Dios, gilukat ka sa Dios o gikuha kaniya. O karon dili na kamo iya sa yawa, iya na kamo anak sa Dios. So nakakaplag na kamo kamatuoran. Sa dihan nakakaplag na kamatuoran,
dili nakasakop sa iyang pamunuan because Satan is the ruler of this world. Atong pa sa itong libiyaan na itong naging Domingo, kay kinigingon din ni sa Juan 8:23. Siya mingon kanila, kamo taga-ubos o ako taga-itaas. Kamo taga-dinhi ning kalibutana. Ako dili taga-dinhi ning kalibutana. Isa nagingon si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus ni proklamar na daan nga dili ko taga-dinhi ning kalibutan. Kamo taga-ubos, ako taga-taas. Ang Dios wala magpuyo dinhi sa kalibutan nga naman kay ang kalibutan gidominahan sa yawa. Ipanimatod ana. Idala si Ginoong Hesus dito sa taas nga bungtod ug ipakita sa yawa ang tanang gingarian ug ang kahibayaan. Unsay giingon sa yawa? Ako kining ihatag kanimo kung ikaw mo pa musimba ka kana. Tumuhatag man siya, siya ang tag-iya ni kalibutan. Siya ang nagdumala, siya ang ruler ng kalibutan. Di pa himatod ang pagyan na ni Ginoong Hesus sa 18:36 sa Juan. Si Jesus mitubag, ang akong pagkahari dili nining kalibutan na. Kung ang akong pagkahari iya pa ning nining kalibutan na, nan mo away unta ang ako mga alagad aron dili ako igatugyan ngadto sa Mauriyo apan ang akong pagkahari dili nihigikan niining kalibutan na. Si Ginoong Jesus nagpatawag og hari pero dili siya dining kalibutan na. Kay ang naghari niining kalibutan na ang dautan. Kung dili ba ning kalibutan na ang akong pagkahari. Matod ni Ginoong Jesus, ang akong katawan makig-away batok kaninyo. Manalipod man na pero dili siya taga-dinhi sa ubos. Taga-taas siya. Gano'n man din yung kalibutan. Gitawag ang world sa Greek is cosmos. Means, nagkalugan ka na world system. Kung sa world system, ang sistema sa kalibutan. Pag dumala sa kalibutan, ang paghanay sa pahimutan din sa kalibutan. Kinsa ang nagdumala niya na ang hiyawa. Kaya kung ang Diyos pa ang magdumala na, hindi na. Wala'y kagubot. World system is imposing and powerful with armies sa matag nasod na gyud sa mga sundalo. Mao gyud na number 1 nga requirements sa usa ka nasod sundalo. Nganong sundalo man? Kay kun na kay gihari do na gyud kay mga sundalo. Kay mao na siya ay manalipod sa imong nasod. Mao na manalipod sa mga katawhan. Mao na manalipod sa hari. Pero dili lang army. Patud pa fleets, car fleets, panas mo na barko panggira. Apil na ang mga pag-ibabaw. Even religious, scientific, culture, and elegant. Kaya atong mga gamit karon diha na sa high-tech, scientific na gikan. Unya ang yawa dunay religious. And then culture. Ang atong culture gyud sa una, kanang gitawag og kultura, lahi gyud ta kaysa uban. Pero sa pag-abot sa liberated niya panahon, na gitawag o adaptation. Kung aron na ta sa adaptation, unsay ilang kultura dito, imong gisundog. Unsay mga ilang mga kinaya dito, diabot sila diri, ilang gisundog. Usa sa maayong nga kultura sa Pilipino, unsa man? Hospitality. Maayong muabi-abi. Mao nay culture sa Pilipino, ikapanghambog nimo tibuok kalibutan. Og gi-appreciate sa mga foreigner nga nakaabot din sa Pilipinas. Built-in ba na siya diya sa pagka-Diyos nun? Dili. Kultura na siya nga nadapadunod sa imong mga kaliwatan. Under gyapon na siya sa pamunuan din sa kalibutan. O bayan ka na mga elegante, mga social life, nga na, o unsa ka mga presentable nga mga butang. O diha, nakita sa kalibutan nga diha sa komersyal, sa negosyo, o sa bisan unsa nga economic system, diha makapikil ang mga matang nasod. Kaya doon na kay fleet, doon na kay army, diha sa komersyal na to. Usa sa pinakadako nga problema sa Pilipinas, sa tibuok kalibutan, kining South China Sea, kining Red Sea. Nadang fleet, nadang army, nadang komersyal, nadiha ang rivalry. Kinsa may naghimo anak na manggid diha magdagkot ang kagubot. Unya dito na sa Mateo 24, mayon na gani ka. Ano sa man mo balik Ginoo?
unsa may ilhanan. Basa na to na 24:4. Kung kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Okay, number 1. Magbantay ka mo nga walay magapahisalaan kaninyo. Sige. Kay daghan unya ang mutungha, dinala ang akong ngalan, nga managingon, ako mao ang Kristo. Oh, nanasa tong kalibutan karon. Og daghan ang ilang pahisalaago. Og makadungog kamo og mga gubat, og mga dungog-dungog na itungod sa mga gubat. Magbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo. Apan dili pa kini mao ang katapusan. Kay managgubat ang nasod batok sa nasod. Og ang gingharian batok sa gingharian. Ingarian. Og mahitabo ang mga gutom og mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Kining tanan maulamay sinugdanan sa mga kasakit. Unya ila kamong itugyan ngadto sa mga kasakitan og ipapatay kamo nila og pagadungtan kamo sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan. Ug unya daghan ang musibog gikan sa pagtuo ug magabudhiay ug magadumtanay ang usag-usa. Ug mutungha ang daghang mga nini nga propeta ug magapahisalaag sa daghan. Ug kay musanay man ang kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Apan ang mulahutay hangtod sa katapusan nga maluwas. Munay nahitabo na karon sa atong kalibutan. Di pa mubalik ang Ginoo. Sinugdanan pa lang ka na sa kasakitan. Di pa mubalik ang Ginoo. May kadungog-dungog, nasod, batok, nasod. Nahitabo na po karon si Malanga, Mayagi. Ang Alaska, 7.3, linog. At tsunami alert sila. Onya, kung sa pag-iingan sa Ginoo. Sa dos, apan kanila mitubag siya nga nagiyon. Nakita ninyo kining tanan. Dili ba? Sapagkat tinuod pagaingon ako kaninyo nga dinhi wala unyay mahibiling usa ka bato nga pinatong sa bato nga dili pagatumpagon. Ang atong mga building karon mga bato. Bisan pag mayon kag putaw, ang putaw gikan sa bato. Walay bato nga pinatong sa bato nga dili pagalumpagon. Pautan na moabot na katapusan. Dili. Mao kana ang pagdumala sa ruler of this world. Tungod sa commercial rivalries and ambition. Kung sa may resulta, sa Iran naggigira sa Israel tungod kay ng ambisyon ng Iran nga sila mo ay mo control sa tanang mga high power nga armas sa kalibutan. May mo sila number 1 supplier sa mga missiles o nuclear. Ambisyon! O niya, ang rivalry. Gano man, US ang number 1. Huwag pasabot, kung isay mo number 1 supplier, iyan lapsan ang US. So, na-rival. Kinsay supplier, commercial na siya, negosyo na, ambisyon is upheld by any real crisis only by armed force and is dominated by satanic principles. So, kung sa'y gigamit sa yawa aron magkagubot, ang mga sundalo. Magkahimo mga krisis sa nasod sa bisan usa sa Gaza, krisis kay Gaza. Ano may nula? Because of ambition. Kinsa may nagdominate ana sa tanas. Kay miani ang yawa aron sa pagpatay, paglaglag o pagkawa. Kung yun ay atong pirmi hinumduman. Nga nianang mga pangitabo din ang kalibutan na dili na pagbuot nato mo na'y pagdumala sa yawa aron ang mga tao malaglag. Doon na pa niabot kaya depopulation. Mag-depopulation ang kalibutan kay overpopulated na. So, niputok ang COVID. Ang ilang gusto nga bisan moabot lang sa kansunga present population karon. Sufficiente pa ang kalibutan niya mubuhi sa mga tao tungod sa mga resources nga nabilin. Dili man na nimo makontrol. Itong pamatyon, kinsa mo patay ang yawa. Dili na iyas Dios kay ang Dios kinabuhi. Dili kamatayon, kinabuhi gyud ang Dios. O sige yun, He is God in this world. 2 Corinto 4:4. Sa ilang pagkabutang, ang mga hunang-huna sa mga dili magtotoo, gibutaan sa Dios nining kalibutan. Sila dili makita sa kahayag sa mahing balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios. Kinsa ang Dios ning kalibutan ang yawa. Sa ilang pagkabutang, mga tao ni, ang mga hunang-huna sa mga dili magtotoo,
Katong dili mo to sa Dios. Dili mo to sa may balita. Gibutaan sa Dios niining kalibutan. Tungod kay opposite ang Dios nga manluluwas o Dios nga mulaglag. Ang Dios nga mulaglag mo ning Dios niining kalibutan. Sa panahon sa paglaglag, doon na panahon nga tagal na sa Dios. Pagalaglagon raon niya kadtong mga tao nga dili matarong. Amen. Inag-abot sa tukmang panahon. Diyos na yun nga manluluwas ang mulaglagan na nila. Kadtong mga tao nga wala masulat ang ilang ngalan sa basahon sa Pilipinas. Satan's religion, he has his own church. Doon na religion ang yawa, doon na po siya kaugalingong simbahan. Ato ko nung basahon, pinadayag 2:9. Kasayod ako sa imong kasakit, Diyos na bila. O sa imong kakabos, apan dato ikaw, o sa pagpasipala kanimo sa mga nag-ingon, nga sila Hudiyo apan dili di ay, hinunua sinaguga sila ni Satanas. Oh. Na siya ay simbahan, na siya ay relihiyon. Sinaguga sila ni Satanas. Sinaguga, templo mo na siya. So sa ato, church, Hebrew word mo na siya, synagogue. Sinaguga mo na, mo na ilang termino sa ilang meeting place. But sa bot, doon na siya iyang kagalingong relihiyon, doon na po siya iyang kagalingong simbahan. So, 3:9, tanawa sila nga mga iya sa sinaguga ni Satanas, na nag-ingon nga sila mga diya o apan dili diya hinunua, na nagpamakak, tanawa kini sila, panhaon ko o pahapaon ko sa katubangan sa imong tiilan, o pailhon to sila nga gigugma ko ikaw. Kining mga tawana nga dili mo tuo sa Dios. Kining mga tawana nga nagpakarungingnon nga sila anak sa Dios apan sa ilang binuhitan wala mo alay ya sa pagkamatarong nagpa-pretend ba sila mga Hudiyo apan dili diay buko sabot. Other words of Hudiyo God, ang history sa Hudiyo, anak sila sa Dios, mga katauhan sila sa Dios. So kung ngayon ka nga ikaw ang katauhan sa Dios, usa ka sa katauhan sa Dios, kunya ang imong binuhatan, wala mo fit in sa mga binuhatan sa pagkamatarong, sinaguga ka ni Satanas. Sakop ka sa yawa. Muna'y bot po sa bot niya na. Kaya ang Hudiyo, katauhan sa Diyos. Unya, nagpaka-Hudiyo ka, bot po sa bot, nagpagkamatarong-matarong ka, nagpaila ka nga, nagpapretend ka nga anak ka sa Diyos. Apan, sa imong tinuod diyay, di ay ka anak sa Diyos, kinautan ka. O sinaguga ka ni Satanas. He is God in this world. Doon na siya ay relihiyon, doon na siya ay simbahan, doon na siya ay magkatauhan. Doon na siya ay ebanghelyo, doon na siya ay ebanghelyo, doon na siya magwawali. Kaya imong sapton lang na siya, Galacia 1:8, 9. Bisan pa manulunda o kami mubalik nga magwalig maayong balita nga supak sa among gikawali ninyo. Gi-address ang maayong balita. Kaya ano, si Ginoong Hesus, sa diyang gitintal siya sa yawa, giingnan siya, umamba ka. Nagayon ang pulong, gadlin, pagasapdayon ang imong mga tiil sa imong mga manulunda. Pulong na siya sa Diyos, gigamit siya sa yawa. Apan bisan pa kung kami o usab ba ka manulunda nga gikan sa langit, magawali kaninyo og maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo ipatunglo siya. Magawalig maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo ipatunglo siya. Kung sa may buot pa sa ipatunglo, isalikway siya, i-reject. Dili siya pagkadawaton. Kung ang pulong sa Dios gamiton sa usa ka magwawali nga tinuis nga pagpadama. Tuison, patod pa sa yawa. O sa giyon sa Ginoo, sa Dios, sa diyan gibutang si Adan o si Eva dito sa garden sa Eden, makakaon mo sa tanang bunga sa kahoy dinhi. Apan ayaw dinyo kana ang bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayong sidawtan. Sa tanan, gawas lang atong bunga sa kahoy sa pag-ila sa mayong sidawtan. Kaya sa panahon nga mukhaon ka mo niini, mamatay gayud ka mo. Pero sa pag-abot na sa yawa, gandang takuban dito sa bitin. Kung sa giingon sa bitin, unsa? Mamatay mo kung mukhaon mo. Dili ka mo mamatay. Kung dili,
may sama ka mo kaniya. May sama kaniya. May sama sa Dios. Ang pangutana, kinsa man nagtug-an sa tinuod? Ang Dios ba o ang yawa? Mao na gikuha sa mga tao nga but is des kamaturan. Kay pagawason nila nga ang Dios bakakon og ang yawa nagtug-an sa tinuod. Nganuan? Sa pagkaon ba ni Adan o iba sa bunga sa kahoy sa pagila sa bayog daotan, namatay ba sila? Wala. Karon kinsa may bakakon? Ang Dios or ang yawa? Naliman ka na, mo na matinuis ka mag-istorya. Bot pasabot. Kay kung mukhaon mo, mamatay gayod ka mo, bot pasabot. Ang kamatayon, separation. Oras ka mukhaon ka mo, may mulag gayod ka mo ka na. Maputol gayod ang atong relasyon. Kung sa maday kamatayon, pagkahimulag. Ang lawas mamatay, mubulag ang kalag o espiritu diya sa lawas. Kung espiritu mamatay, espirituhanong kamatayon, mabulag ang imong connection gikan kanimong ngadto sa Dios. That is spiritual death. Separation. Maputol ang atong connection dito sa Dios. Maunay namatay. Ni-follow dayon ang physical death. Unta ang tao gibuhat sa Dios. Hingpit walay kamatayon. Pero misupak man sila sa suko sa Dios, miabot ang kamatayon sa lawas. Ang yawa, nga mo'y nagtintal. Natintal ang God, naliman kayo sa God. May sama ka mo sa imong magbubuhat. Makailag ka mo sa maayong sa daotan. Sa diyan ni God, mao ba? Adi ka ang tao. So pagkaon sa tao, nakita nila na sila tubo. So diha na nila nakita, na-realize nga, di man maayo ni nga walay biste. Nagkuha din sila og daon, isalip og sa ilang kawawon. Kung sa may naisama, wala sila may sama sa Diyos, kundi naabli ang ilang sa labuntan. Nakaila sila sa maayo ang sa labuntan. Kinsa may naman ka? Ang yawa. Kaya ang iyon ni sa yawa, may sama ka mo. Wala man may sama. Ang iyon sa Diyos, bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo daw. At sa pagkaon nila, naabli ang ilang sa labutan, nakita nila na sila. That's why nagtago sila. Kana niabot ang ilang konsensya. Mo na ingon ni ana kamaayo ang yawa nga mutintal sa tao. He has his own gospel. Nasa iyan ko galingong ebanghelyo. Nga magapaisalaan ngadto sa mga tao nga madala ngadto kanila. Sa tuwing gibasa na to, apil pang mga pinili, gitinguha sa yawa. Yabisan pang mga pinili. Tintalon yun. Satan got his own ministers. Doon na siya mga ministro. Number 1 na nana, katong mga marites. Katong mga magsombra niya. Libakira, Himantayon. Tabian niya number 1, wisely. Number 1 niya mo pakatap sa fake news. Ministers of Satan. He's got his own doctrine. Doon na siya kagalingong doktrina. He has his own communion and his own cup. Bantayan na nato. Ingon niya nakalagan sa Diyos. Dapat, ito na ipadayon ka ng sunod Domingo. At least, ang atong pagtuon, maglihan ang atong salabutan. Kumok kay magbaton tang Biblia, kumok kay nagbasa kag Biblia, goods na. Kundili, basahon natong pulong sa Diyos, basahon natong Biblia, o atong ika-aplika sa itong kaugalingon o atong kinabuhi. Uban sa pagsagos. Huwag yun na siya. Aron matupkan nato magkampot ang kamaturan. Kaya diha sa epektibo nga pagtuon, maila na siya diha sa imong pagkinabuhi sa imong pagtuon. Application yun, number 1. Mao gyud na most effective lesson ang application. Kaya bisan pag unsa ka kabayo manulti, kanya way nang kinabuhi, bilyon na siya, walay kwenta. Pero kung imong gikinabuhi, imong gi-apply, epektibo ang imong pagpaningkamot diya sa pagkamatao.